JP, kumusta ba ang magiging lagay ng panahon at ano ang inaasahang magiging epekto ng bagyo kapag pumasok ng PAR? Ela, sa ngayon, dito sa Metro Manila at sa mga nalalabi pang bahagi ng bansa ay mananatili namang maaliwalas ang panahon dahil yung bagyo, itong tropical storm Bebingka ay malayo pa naman sa Philippine Area of Responsibility. Pero maaari pa ring makaranas ng mga pag-ulan dulot nga ng habagat. Naging tropical storm na nga kaninang madaling araw ang binabantayang tropical depression na may international name na Bebingka. Gayunman, nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa ngayon, yung tropical storm Bebingka ay nakakaapekto na sa silangang bahagi ng Visayas at nakararanas na dyan ng mga pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, inaasahang pwedeng pumasok sa PAR ang tropical storm sa araw ng Biyernes o kaya ay Sabado. Pwede rin itong mas lumakas pa at maging severe tropical storm category. Maliit yung tsansa na ito ay maglandfall pero pwede nitong palakasin ang habagat kaya inaasahan pa rin ang malalakas na mga pag-ulan na pwede nang maramdaman simula bukas. Bilang sa mga lugar na pwedeng makaranas ng mga malakas na pag-ulan, ang Visayas, gayon din ang Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Metro Manila at Central Luzon. Kapag pumasok ng PAR ang tropical storm Bebingka, papangalanan itong Bagyong Ferdy. Ella, sa mga oras na ito dito sa Diliman, Quezon City, nakakaranas tayo ng maaliwalas na panahon at talagang tirik yung araw. Pero ayon nga sa Pag-asa, pagdating ng hapon at gabi ay pwedeng makaranas ng mga pulupulong pag-ulan dahil nga sa habagat. Kaya mas maganda kung yung ating mga kababayan ay magdadala pa rin ng payong o kaya ng kapote. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez.